Pero Sobrang nakakabilib. curious akong matikman yan kasi na-trigger ako doon sa ano ni Claire Castro na pinapangunahan niya si Inday Sara na baka daw siraan yung tungkol sa quality ng bigas. Baka Oo. sabihin daw na pangit ang lasa. Gusto ko nga hamunin eh. Sabihin ko Mhm. sana na, o sige, mag-demo ka ng actual mo na kainin mo at sabihin mo kung masarap or ano ang ano ng rice na yun. Bakit kailangan i-defend mo yun? Hindi mo pa naman natikman yun. Oo. 'Di ba? True, true. Nakakagigil si Claire Castro, parang ano lang, palingkirang datingan, walang pagka-professional. My Nakakatawa kay Claire goodness. yung fake, ayan po ay certified fake news na magpinsan po kami ni Franz Castro, sabi ni Auntie Claire. Kasi parang, Ang hilig niya sa unang point, pangalawa, pangatlo, ay ang hilig niya sa ganun. nakakatawa siya kasi parang, ang fake news na naman po si Vice President Inday Sara Duterte dahil hindi po kami magpinsan, ganyan. Bakla! Sinabi mo Oo. na magpinsan kayo sa dugo? At saka Di ba? mapagpatol Magpinsan kayo sa siya. utak. Magkautak kayo kaya My kayo magpinsan. goodness. Pumasa lang yata sa recto yan eh, yung pagkaano niya, pagka-lawyer niya. Bakit ganun yung klase ng pakikipag-usap niya? Hindi edukada tingnan. Merong vlog si BBM, doon sa BBM vlogs niya before. Merong vlog yan si BBM, vlog number 204. Okay? BBM vlog 204. Okay? Doon sa vlog ni BBM na yon, ang pangako niya ay pamurahin ang mga agricultural products, lalong-lalo na ang bigas. So ngayon, doon sa vlog niya na yon, in-explain niya na parang how are we going to strengthen or modify or revolutionize the supply chain so that yung presyo ng bigas, yung presyo ng mga agricultural products natin would be affordable to everyone. Okay? Ibig sabihin, meron ka mga iba fine-tune from the research and development, marketing, harvest, yung sa actual farming and things like that. Meron kang iti-tinker diyan para mas strengthen natin yung supply, steady na supply ng Correct, ng bigas para magmura siya talaga. Okay? Yes. Parang Price mangyayari Oo. is parang i-remove mo ang mga middlemen kasi sila yung nag-a-add ng cost. Oo, yun sa yung value. sinasabi niya nun eh, di ba? Pero Yun aside, yung aside sinasabi dyan, niya Doc, nun. aside dyan, Joey, ang pinakailangan talaga, wala kasi talaga tayong local manufacturing ng fertilizer. Eh yun yung Yeah, oo, correct. Hanggat wala yun dito sa Pilipinas, Oo. mahal talaga. Oo. Okay, Just parang just sige, to finish my point, Ryan, sorry ha, ang tawag dito, yung sinasabi nila na 20 pesos na bigas, na kasi ang sabi ni Kiko Chu, Laurel Chu, sabi niya, ito yung pinapangarap natin na 20 pesos na bigas na achieve na. Ito, tsaka ito si putang inang Claire Castro na to, na mahilig manloko ng mga Pilipino. Sinasabi niya na, kapag na-achieve na natin, dapat, wala tayo dapat crab mentality, ganyan. Dapat sinusuportahan. Hindi yan ang promise ni Bongbong Marcos. Yeah. Ang promise ni Bongbong Marcos, presyong ibababa to 20 pesos per kilo. Yung binibigay yung 20 pesos ng bigas, 33 pesos ang presyo noon, tanga. Yeah. Diba? Hindi, 33 pesos yun, sinubsidize niyo yung sobra. The 20 pesos is the subsidized rate. Correct. Subsidized rate. Hindi yan yung presyo ng bigas. Ang pangako, presyo ng bigas ang ibababa. Correct. Diba? At saka aside from that, questionable dito yung quality. Questionable dito kung anong klase. I'm sure ang ibibigay ng bigas, wala na. Yung parang, tama nga yung sabi ni Sara na hindi makakain ng aso. Tao, correct. Oo. Hindi yun talaga, ma'am. Ako, I believe na BBM's vlog and his current understanding on things now are really, really different. Because, tama yung sabi mo, no? Pinoint out mo doon yung kailangan may itinker ka sa system, no? Para pamurahin yung bigas. Dalawa lang naman yan eh. Unang-una, i-remove mo yung middleman na nag-a-add sa cost. Nag-a-add siya sa cost sa value chain sa rice. Ibig sabihin, yung mga wholesalers, retailers, tatanggalin mo yun kasi nagpapahirap yun pinapasa ng mga regular consumers ang burden ng mataas na presyo ng bigas. Pangalawa, kung totoong gusto mong tulungan ng ating rice industry, huwag mong i-penalize ang farmers by buying the cost of the farm gate price at very, very low levels. Pinapatay mo na yung farmers doon eh. Dapat, kung totoo kang magagamit ng 5 billion na subsidy, dapat i-spend mo yan sa input, i-spend mo yan sa farmers para
sila po ay mag-motivate, mag-produce ng rice more para bababa po yung talagang presyo. Kasi kung isa-subsidize mo lang yung presyo ng bigas, para lang may political gimmick tayo, hindi po mag-work yun, hindi po yun sustainable in the long run. Pinaparusahan mo yung farmers dyan because they cannot get the value of their investment. Hindi nila mababayaran yung utang nila kasi nga hindi mo sinusolve ang root cause na problem. Correct. Aside from that, yung like sa NFA nakalagay, ito yung price namin, pero nakalagay doon dried na siya. Dried na yung palay. Ang question ngayon, saan ipapadry nila yon? Walang facility. Walang facility. So, hindi naman nag-effort, hindi naman aggressive yung government to really put up. Naglagay ka nga doon ng naglagay ka nga doon ng 18 yung presyo mo, yung sa mga buyers, sa mga yung mga pumupunta sa farm para bumili ng mga middleman, let's say 15 yung sa kanila. Pero 15 nila fresh palay. Yung kay NFA nga 18 pero dry naman. Ngayon sabihin pa ng farmer, bigay ko na lang to sa 15 kasi wala na akong poproblemahin, fresh palay pa. Aside from that, tama yung sabi mo na hindi talaga natutukan. Just imagine ang tagal nakahanap ni BBM ng secretary sa agriculture. Kasi kung totoo yung sinasabi niya noon na agrikultura yung unang tututukan, bakit sa lahat ng departments yun yung pinaka-last na nabitawan niya? Kalokohan niya. Yung ano pa, pinost mo kanina, yung FCCI. Diba? Oo, nakakaloka. Actually, may chismis ako dyan. Sige nga. Kasi ang tawag dito, so yung FICO pala, yung FICO, so basically investment talaga nila yon, yung rice mill, yung yung coconut processing kinembot, ganyan. Ano yon ang tawag dito? Investment talaga yun ng FICO. So, that's 120 million pesos. Ngayon, noong 2024, meron palang press release tong DA, Region 10, na, the DA and the Philippine Coconut Authority is in collaboration with FICO para sa mga kinembot, ganyan. Pero may binigay silang certificate. So, I was thinking na, ano ba ito? Wala bang infusion yung government sa mga sa facilities ng FICO? Wala ba sila? Kasi mga FICO members sinasabi lang, no, that's fully funded by our cooperative. We did not receive funds from the government, from the politician, ganyan. Grabe talaga yung paninindigan ng mga FICO members kasi malaking kooperatiba to, very successful, very outstanding na cooperative to sa Region 10. Ganyan. Ngayon, eto na ang chismis. Ano yun? Go. Eto na ang chismis. So ngayon, ang allegation is that there was really no infusion of government funds dun sa mga proyekto ng FICO. Ngayon, ang tanong, bakit kiniklaim ng government na may tinurn over sila ng mga gamit dito sa FICO, na tinulungan nila, ineme, ganyan. Pagkatapos, yung palang isang mataas na, naging opisyal ng FICO, ay na-appoint bilang regional director ng DA. Okay. So, PR purposes yun. Parang, ha? Pang PR. Pang PR. Oo. So at ngayon, the expense of the FICO members. Oo, at the expense of So siguro parang, I do not know, ha? Parang ang dating sa akin is that, sige, I get this very sumptuous position. Yeah. Kasi bigay namin yung tapos, credit. bigyan kita ng credit. Yeah. Parang ganun yung dating sa akin. Bilang hashtag sa baba, Bagong Pilipinas. Para ang dating. Basta hashtag Bagong Pilipinas. Bibigyan ng mileage, no, para kung i-deodorize yung kanilang bumabahong reputation. May mapapakitang result. Kasi nga naman, magaling yung FICO eh. Magaling kasi yung sa Facebook, ang dami mo mababasa mga members ng FICO na yon, umaangal. Na parang, sila, oo. Kasi just like any other cooperative, they will have decided it. They have to decide on it in their annual meeting. Tapos lalo kung meron silang mga special project, may special meeting ganyan, they would need to vote for it. Kasi nga sila yung member shareholder sila, parang 'di ba? Member holder sila ng mga So kumbaga, it is their money that is going to be used. So tama nga naman. Kung sila yung, hindi naman dininay ng DA, doon sa mga post ng DA, that the 120 million pesos really came from the cooperative. So ano ang bagay ng DA at saka ng PCA? Nag-assist lang yung Oo, yun. Eto Joey, last na lang. Nabasa ko rin ito recently, April 15. Merong nag-post, bayarang vlogger ng BBM admin. Sobrang proud niya kasi presyo ng kilo ng kopra lalong tumaas. Ibig sabihin, magaling daw si BBM dahil sa admin niya na pataas. Noong 2019, 13 lang per kilo. Ito gusto ko sagutin kasi yung
tatay at saka nanay ko, kopra yung business. Mm-mm. Ang totoo niyan, kaya tumaas yung demand, tumaas yung presyo ng kopra, tumaas yung demand ng coconut oil sa ibang bansa. Australia, US, Europe, kasi nagising na yung mga locals doon na yung mga canola oil or any seed oil for that matter, Is hindi harmful. healthy. Yes. Kaya ngayon, pumunta ka sa Coles, Woolies sa Australia, pumunta ka sa Whole Foods, talagang coconut oil na yung nasa mga shelves nila. Yun ang reason na umakyat. Hindi si BBM yung nagpaakyat. Kaya kung sino mga may change in the world in the world market. Yes, kung sino mga strategist ng BBM dyan na nakikinig, mag-ano na lang kayo. Sumama na kayo sa room. So yun lang. Good night. Anyway, Ryan O, Doc GV, bigyan natin ng time yung mga nakapila, ha? Yes, of course. No Good worries. Good night, Bye-bye. ma'ams. Good night, everyone. See you. Thank you. Thank you for for sharing your personal experiences, Ryan O. Ayan. Hello, Doomed. Hello, good morning, Miss Joey. Good morning po. Okay. Sige po, go ahead po. Ano po ang gusto niyong i-share? Ay, gusto niyo bang bumalik dun sa question? Kasi kanina ka pa umakyat, so parang feeling ko yung topic mo is yung for the question kanina, no? Yes. About kung favor ba kay Miss Amy na i-vote? Whether or not, naniniwala ka ba nakasama siya sa nang budol? Kumbaga na tinulungan niya yung kapatid, kung yung mga nangyayari ngayon sa bansa, if siya yung kumbaga, kasi yun yung sinasabi, di ba, na parang siya yung parang puppet master daw, ganyan. Okay. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba? Before, naisip ko yan na baka part siya ng ganyang ng format, pero naisip ko rin na baka na siya, something like na may ine-expect siya na parang advantages pag nasa posisyon yung kapatid niya, ganon. Pero according nga doon sa balibalita na hindi maganda yung relationship niya between sa asawa ni BBM, so pwedeng ganon na hindi sila nga ganon ka-close kasi nakikita ko naman sa mga pictures na kapag may picture sila, hindi kasama si Miss Amy. Pero actually, parang hindi nawalan ako ng trust sa kanya. Kasi nung time na parang nagsabi siya na hindi niya daw ma-control yung brother niya. Yung parang ganon, parang lumabas na siya sa issue, yung parang something na ganon. Tapos nung time na yon, parang nasa position yata siya as chairwoman ng electoral reform, parang ganon. So naisip ko yon nung time na yon, I think nag-file din ng something na petition si Attorney Glenn Chong about doon sa dayaan. Hindi ko alam kung allowed ba si Ma'am Amy na mag-accept ng ganong klaseng complaint. Bakit hindi niya binigyan ng chance na matapik yun sa sa Senate or saan man. Oo. Actually, question yun kay Amy noon eh. Well, I don't think na kasi naman siya, Committee on Electoral Reform siya sa Senate. Tapos ang question mo, bakit hindi siya nagpa-hearing doon sa dayaan? Yes, parang something na ganon. Oo, parang feeling ko naman bakit syempre yung result noon, whatever the result would be derogatory to the brother. Nanalo na sa election, diba? Sa bagay. Kasi nasa posisyon din siya ng na yun. So naisip ko rin na kaya ni okay. And Hinday also won in the same election. Well, anong tawag dito kasi talaga yung electoral reform talaga is really a very difficult kasi yung electoral reform, it would also pose question. It's a systematic question. Ganon. Kaya kasi Attorney Glenn Chong kasi nasabi niya, hanggat hindi nagbabago yung system sa election, hindi ako tatakbo because I do not believe in that system. And the problem is, who's going to advocate for it? Syempre, yung mga nanalo sa sistema na yan, hindi nila questionin yung dayaan dyan. Sa bagay. Okay. Diba? Oo. Nasa posisyon na sila eh. Nasa posisyon na nanalo ka using the same system diba? Oo. So, diba, parang it's really difficult. Napaka-tricky niya na well, that's a question to Amy Marcos na parang, ba't hindi mo inimbestigahan so that people would know, because that's the backbone of our democracy after all, ganyan. However, tingin ko naman kahit hindi si Amy yung nakaupo doon, kahit iba hindi rin yun aanuhin eh. Yes, may point yan. Agree ako sa inyo yan, Miss Joey. So part na yan. Kasi kung nasa posisyon ka na, bakit ka pa manghihimasok? Guguluhin mo pa yung di ba? Bahala kayong So, ang gagawin nila dyan, para politically safe sila. Kasi ganun, pag kunwari, inimbestigahan mo, merong anomalya sa election, and then all elected officials are going to be affected by it. Yes. Diba? So ngayon, kung kunwari, ikaw politician ka, you're actually creating a lot of enemies.
Yes, tama. Diba? You're gonna be making a lot of so wala ka nang magagawa. Ang dami mo pang kaaway. Ganon. So, di ba? Wala kang magagawa, ang dami mo pang kaaway. So, kumbaga parang hindi siya prudent kung ikaw politician ka. Parang hindi siya prudent na doon mo i-focus yung energy mo. Ganyan. But, of course, syempre, a lot of people are disappointed kasi nga, ano ang tawag dito, siya na yung parang isa sa mga pinaka-aggressive for electoral reform eh. 'Di ba? Prior ng 2022, si Amy na yung isa sa pinaka-aggressive sa electoral reform eh. Na politician, na sitting politician. Of course, sila Attorney Glenn Chong, tsaka yung iba pa niyang mga kasama na hindi naman nakaupo sa ano. They had been very, very aggressive. Kaso nga lang, wala sila sa posisyon. Pero it's really very difficult na merong tao na nasa posisyon who is going to be a strong advocate for it. Kasi nga, hindi parang malamang iniisip ng mga politicians dyan kasi na parang ba't ako magkakreate ng sangkaterbang kaaway? Okay, yes. Diba? Ba't ako magkakreate? So ngayon, yung ganong omission ni Amy, tingin ko, yung omission na yon is gonna be the same for any other politician. Yes, agree. Any other politician, ganyan. Kasi, ang tawag dito, I said any other politician, no? I think even if Duterte pa yung nakaupo dun sa committee na yon, ganun din yung magiging behavior nila na ito pagdating dito sa reform, we're just going to look forward, not backward. Ganun. Yes. Ngayon. And ano ba yan? Pwede ba ako magtanong sa iyo, Miss Joey? If hindi si okay, given na pipiliin ko si Camille Villar. Kahit na may deal breaker ako or may negative ako sa kanya kasi taga San Jose del Monte Bulacan ako and experience ko ang prime water. Buisit! Diyos ko, pagkagising ko nagwiwi ako tapos magkakaukaw ako. Ay, walang tubig! Buisit! Yes. Pero iboboto ko siya. Ngayon, kung hindi si Miss Amy Marcos, sino sa'yo? Sino ang anuhin mo, ibobote mo? Kung hindi si Amy? Yes. Si Honasan. Yes, ganun din ang akin. Ito totoo lang, ang tawag dito, iniintay ko kung i-reiterate ni Inday si Camille Villar. Okay. Kung i-reiterate niya. Kasi parang may something ba? I don't know, kasi after mag-attend ni Camille Villar sa Alyansa, ako kina-question ko yan in-endorse ni Inday si Camille, pero si Camille hindi pa umaalis ng Alyansa. Siguro si Camille, gusto niya yung botong makukuha niya sa Alyansa, tapos iniisip niya, in addition dun sa boto na makukuha niya from Inday. Ganon. Okay. And si Inday, ako personal na tingin ko, kaya rin in-endorse ni Inday yan si Camille because of the machinery. Kasi okay, may machinery ang mga Villar meron silang NP meron silang machinery, gano'n. However, parang pansin ko lang, yun nga, parang hindi nire-reiterate ni Inday si Camille. Hindi, pwedeng meron na silang usapan about that na nasa pagitan siya ng in-between, pero yung relationship kasi for me, based doon sa nakikita ko na yung sa father na Villar, yung loyalty nila na kay Duterte. For me based doon sa vibe na naano ko, yung mga banding nila with Kibuloy, yung umaattend sa birthday ni Kibuloy, may something yung parang mas matibay, solid yung relationship nila. Hindi naman pwedeng i-oppose kasi sino? kung obvious naman, kung obvious naman na kakala si Camille Villar doon sa team ni masyadong yon, magiging bad impact yun. So pwedeng nasa pagitan siya pero yung talagang yung paninindigan ni Camille is rin naka-base din siya sa parents niya. Parang something na yung good na relationship sa Duterte family. Yun ang inaano ko. Ayun. Tingnan natin kung magbabago ang ni Inday dyan, gano'n. Pero, ang kagandahan lang kasi, binigyan tayo ng options kasi 14 di ba? Duterte yes. Na 2+2. So, 2 kay Sara, 2 kay PRRD. So, merong 14. So, parang feeling ko naman, kahit sino dun sa 4, na although mabigat ang loob ko kay Kerubin, hindi talaga ako. Wala na. Ano sa akin yun? Ekis na sa akin yun. Hindi ko talaga choice si Kerubin pero ibig ko sabihin, parang may wing room ka, di ba? Kung sino yung +2 mo, ganyan. Yun nga lang kasi sa akin, mas matimbang talaga yung choice ni Inday dun sa +2, pagdating dun sa +2. Kasi yung +2 na galing kay PRRD,
Kasi through a messenger yun eh. Through a messenger eh. Yes. 'Di ba? Hindi siya viva voce. Hindi siya viva voce, through a messenger, ganon. So, yun. Tapos parang wala naman siyang reiteration, wala namang ano. Yes. Although, si Honasan, in-endorse siya ni Baste at saka ni Polo. Ayun. Tsaka masyado nang matured si Honasan sa politics at alam niya ang possible na magiging outcome kung magpatuloy pa rin ang administration. Mas malala pa yan kumpara dun sa siguro dun sa nauunang father niya, yung ganon. Magiging pangit ang outcome. Ayan. Sabi ni JRP, ayoko kay Honasan, he tried to pass a law on church taxation with Juan Flavier before. He is connected to Trillanes. May mga photo silang dalawa during Oakwood Mutiny, but still he denied it. Sabi ni JRP. Ayan. Pero yung Oakwood na Trillanes, parang yun pa yung ideal na Trillanes eh, di ba? Hindi ba? Yung parang yun pa yung ideal na Trillanes. He went wayward nung naging senador na siya. Nung tumakbo siyang senador at nagpakaan. Hindi ako masyadong familiar sa story na yun. Ngayon eh, nung naging politician na siya, doon na siya talaga nag-deteriorate. Ayan. So, pwede namang naging magkasama sila before, so pareho silang nakinabang, nag-benefit sila sa time na yon. May ganun eh. Kasi mostly naman sila nagagamitan lang din. Ambag? Yun ang usapan. Ambag? Diba? Yes. And yung ambag dapat is sufficient is useful. Yung ambag is useful in order to get power goal. Ganun. Ayan, sabi ni Sancho, dalawang faction din kasi ang magdalo ate. Oo. Nahati yan eh. Nahati yan before tumakbo si Trillanes, di ba? Ayan. Okay. Ayan. Anyway, meron ka pang gustong i-share? Meron akong isa pang naging basis ko to eh. Actually, may qualification ako sa iboboto ko eh. Yung isa sa pinaka number 1 ko na qualification ngayon is, gusto ko yung isang candidate is, may history siya nang naghirap siya. Kasi gusto ko yung makarelate siya kung paano yung hirap ng tao. Oh, no. Kasi kung nasa posisyon ka. Kaya andaling makarelate kay Isko. Yes. Yes, oo. Boto rin ako kay Isko. Kasi yung dumanas yan sa hirap eh. So, alam niya ang sitwasyon ng hirap. Unlike kay BBM na laking talaga, nakahiga sa salapi. So, hindi sa tingin ko yung sincerity ng awa tungkol sa tao, hindi niya yun. So, yun lang yung ko. Ayan. Yung mai-share ko. Isa pa, yung tungkol sa NFA, tungkol sa rice nga pala na 20 pesos ang kilo. NFA rice ba yun? NFA rice, oo. Okay. Kasi before, nung nasa Valenzuela ako nakatira, kasama ko yung sister ko, pumipila kami ng NFA rice, pero 25 pesos per kilo. Pero hindi siya mabaho siya, tapos ilang beses namin siyang hinuhugasan bago kainin. Mabili siyang mapanis. Kasi luma na eh. Yes. So, hindi siya yung sinasabi na natural na parang luma siya na gano'n na rice. Ngayon, sabi, yung 33 na binibenta ng NFA, yun yung 20 pesos na bigas. Okay. Ayun lang. Pero curious akong matikman yan kasi na-trigger ako doon sa ni Claire Castro na pinapangunahan niya si Inday Sara na baka daw siraan yung tungkol sa quality ng bigas. Baka sabihin daw na pangit ang lasa. Gusto ko nga hamunin eh. Sabihin ko sana na, sige, mag-demo ka ng actual mo na kainin mo at sabihin mo kung masarap or ano ang ng rice na yun. Bakit kailangang i-defend mo yun? Hindi mo pa naman natikman yun. Diba? Nakakagigil si Claire Castro. Parang palingkirang datingan. Walang pagka-professional. Goodness. Yung fake, ayan po ay certified fake news na magpintan po kami ni Grant Castro sabi ni Auntie Claire. Kasi parang ang hilig niya sa unang point, pangalawa, pangatlo. Ang hilig niya sa ganun. Nakakatawa siya kasi parang fake news na naman po si Vice President Inday Sara Duterte dahil hindi po kami magpinsan, ganyan. Bakla! Sinabi ko na magpinsan kayo sa dugo. At saka mapagpatol siya. Magkautak kayo. Kaya my goodness. Pumasa lang yata sa recto yan eh, yung pagka-lawyer niya. Bakit ganun yung klase ng pakikipag-usap niya? Hindi edukada tingnan. Diyos me. Nakakabuisit. Ayan. Anyway, ayun. Punta na tayo kay Wadab ha.
Okay. Salamat ha, mag-out na ako. Thank you sa time. Yun lang yung share Salamat ko. din. Maraming Sige. salamat. Hello. Paano ba mag-out? Pakik na lang. Sige, ako nang bahala sa'yo. Sige. Ayan. Hello, Wadab. Hello, narinig niyo ako? Narinig mo ako? Yes po, Yes, narinig. okay. Shukran. Si Shukran. Okay, hello. Anyway, ang ano ko, doon sa tanong mo tungkol kay yung kay Amy Marcos. Ito yung ano ko, ito yung position ko or sa tingin ko doon. Si Amy Marcos, umpisan muna natin. Si Amy Marcos, kung pwede lang siya ang tatakbo, siya dapat ang tatakbo. Sa ano ko lang to yung opinion ko. Siya ang dapat tatakbo. Ang problema lang, gusto niyang yung ibalik yung pangalan yung bang pabanguhin uli ang pangalan ng Marcos. Pero ang nagdala sa pangalan ng Marcos si Bongbong. So Bongbong is Ferdinand Marcos. So yun yung parang deal nila. Kasi sa pamilya nila, sa tingin ko, pamilya nila, okay ka decided magtatakbo. na eh. Parang decided na yung family nila na kung meron tatakbo sa kanila, it has to be Bongbong. It has to be Bongbong Marcos. Kasi dinala niya yung pangalang Ferdinand eh. So yun yung doon. Pero sa feeling ko, gusto ni Amy, mas siya kay Bongbong. Versus kaya unang-una, alam naman natin hindi talaga tapos si Bongbong. And as a BBM, never na nagtrabaho yan sa buong buhay niya na totoong trabaho. Maski clerk lang or whatever, wala yang siyang dinaanan na trabaho. Never yan siyang nagtrabaho. So hindi talaga niya kabisado or yung feel yung mga trabaho ng mga ordinaryong tao, maski mga clerk or nasa mga opisina. Wala sa kanya yung kasi parati siyang amo o parati siyang, so yun yung isa sa Ngayon, doon sa ang involvement ni Amy lang, sa tingin ko, doon lang yan sa pagpatakbo. Ang involvement niya is more on Bongbong, ilagay na natin kasi wala na siya, sold na siya doon. Parang yun na yung na-approve na sa buong pamilya, yun na si Bongbong Marcos talaga instead of siya. So ngayon si Bongbong na. So siya nandoon na yung ang involvement niya doon na okay, hindi tayo mananalo doon if we don't have Dutertes. So yun yung doon. Now, doon na siya sa Duterte na kinukumbinsi niya ang Duterte to yung bang i-endorse nila or tulungan nila si Bongbong Marcos. Within fact, kung maintindihan ko yung mga sinasabi niyo na kung tatakbo si Inday, kasi Inday is talaga yung bang mananalo na no matter what, at saka inamin niyo ni Amy Red. Gusto niya si Marcos ang mag-vice president or for whatever reason. So nag-turn around si Bongbong na yung kinonvince na niya si Sara. Now, si Sara pumayag na. I-share ka natin. Pumayag na sila. Okay na yung team nila, team unity team. So, pero mayroong condition si Sara, yung continuity, lahat may mga condition siya doon. Kaya pumayag siya. Now, hanggang doon lang yung papel ni Amy. Pero nung nanalo na si Amy, ang lang din alam na ni Amy yon na itong ang asawa ni Lam, si Lisa, si Lisa is more on yun yung nasa side ng mga oligarko kasi yan. Noong panahon ng mga... Ang mali ni dyan, kung meron mang mga kasalanan si Amy, ang mali niya, hindi niya nahawakan yung kapatid niya. Hindi niya naprotektahan yung kapatid niya base dun sa mga nakapalibot sa kapatid niya. Yun na nga yung, maski saan naman siguro eh. Yung sa real world talaga. Halimbawa hindi lang kasi si Bongbong Marcos, hindi siya yung Duterte or yung Ferdinand Marcos Sr. Kasi siya nadadala siya sa mga, kumbaga wala siyang sariling paa eh. Wala siyang sariling desisyon. Kung minsan nakikinig siya. Katulad, si Tatay Digong, pag mayroong magsulsul sa kanya, alam niya kung ano ang tama o mali or ano yung niya. So makapag-desisyon siya. Versus kay Bongbong, unang-una nga, wala siyang talent of making decision on his own. Why? Kasi hindi siya nagtrabaho na ever since eh. Nakuha mo yung tao na hindi nagtrabaho ever since. Kailangan, yun yung ako feeling ko kung kunwari merong mga dapat ikagalit kay Amy. Ang tingin ko, yun nga yung parang hindi niya na ensure na yung kapatid niya ay hindi mapapaligiran ng mga sugapa sa kapangyarihan. However, of course, syempre, tayo naman bilang mga kapatid, hanggang saan ba yung pagbabantay natin doon sa kapatid natin, di ba? Yeah, hindi natin
Hindi natin alam yung lahat ng choice. Hindi natin kontrolado yung mga choices ng kapatid natin. Ganun. Yun nga sabi ng mga parents natin, o ako sa mga anak ko, hindi natin sila babantayan 24 hours. Oo. Pero ang alam ko, maraming kamag-anak sila na bad trip kay Aimee na bakit pinayagan na parang bakit siya yung tumakbo instead of Aimee. Kasi yung mga relatives nila, marami talaga ang nag-urge na kung merong tatakbo, it should have been, mga extended na to ha, it should have been Aimee. Ganun. It should have been Aimee. Yun yung nila, yun yung sinasabi nila. So, may mga relatives din daw sila na yung parang within the circle. May mga relatives din daw na nababadtrip kay Aimee kasi parang dapat ikaw ang tumakbo, hindi si Bongbong. Alam mong tamad yan parang gano'n. Ikaso nga lang, within the immediate family, yung silang magkakapatid at saka si Imelda, gastado na talaga. It has to be Bongbong. Ang ano talaga diyan, ang ano talaga diyan, at saka alam naman isang open secret na ayaw naman talaga ni Madam Imelda si Lisa. Alam na yan. Puro plastika na lang yan sila diyan. Yung si Imelda at saka si Aimee, ayaw nila kay Lisa. At saka alam ng lahat yun sa pamilya nila. So ngayon, at saka alam din ng lahat kung ano talaga ang kapasidad ni Lisa. Controlling talaga yan siya. In fact, doon sa mga interview ni Bongbong, ang sinasabi talaga ni Bongbong, pag si Lisa ang magsalita, tahimik lahat. Kasi sumisigaw yan si Lisa. That's typical Ilongga. Ganon yan eh. So yun yung mga things na mayroong mga bagay na ngayon, it's obvious naman ang nagkumukumpas dito sa administrasyon yung pag-convince, tingin ko yung pag-convince ni Aimee kay Inday na tumakbo katandem ng kapatid niya to ensure the win of Bongbong Marcos. Pwede rin kasi na yun yung attempt ni Aimee in order to get hold of his brother na, oy, utang na loob niyo sa akin yan kasi ako ang nag-bridge. Ganon. Kaso nga lang, dahil kupal nga yung asawa, they do not see it as an utang na loob. Ayun. Hello? Ayan, nangyari? Hello? 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 Narinig mo ko, te? Ay, Baka ayan, siya ang ayan. Ako yung... narinig kita, siya atang nawala. Si Wada bang nawala? Oo. Ayan. Okay. Anyway, sige, go na. PI mo, Joel Chua. Ay, hindi ko alam kasi kakatuning ko lang. Sorry naman. Narinig mo na yung speech ni Inday. Oo. Galit ako kay Joel Chua. Tapos feeling ko parang malakas ata yun si Neto eh. Malakas kasi nga, galit na yung mga tao kay galit na yung mga tao kay Joel Chua. Ayun. Ay, Diyos ko Lord. Sabi ko na talaga. I think yung Magdalo is parang dalawang faction nata yan sila, 'di ba? Kasi nga nag-away yan si Trililing at saka si Faildon, 'di ba? Tapos yung mga kliyente ata ni Attorney Trixie, yun ang maka Duterte. Tapos yung mga hindi na kliyente ni Attorney Trixie, yun na ata yung mga mga dilaw, which is si Kirubin. Ay, sorry. Well, kasi alam ko talaga dilaw talaga si Kirubin for whatever reason. Nagsimba siya kasama si Franz Castro. Hello. Sa true. never talaga ako kay Kirubin. Na siguro kung if I hate Aimee Marcos, then I will just choose Honasan instead of Aimee. Pero I would still certainly choose Camille Villar. It's because this is a strategic vote. Kasi for me, dalawa na kasi yun agad na boto sa impeachment, 'di ba? Otherwise, kasi medyo din tong mga Villar, it's either hatiin nila ang boto nila, isa impeach, isa not impeach. Hahatiin Paano hahatiin nila ang boto nila? Just like the Tulfo. 'Di ba? Ang pumirma lang doon is si Jocelyn. With AXI-IS, si Erwin, hindi na raw siya, 'di ba? So parang strategic din yung sa kanila. Kasi they would also look forward for their survival in the next coming elections kasi hindi naman sila new sa national election. So I think
that would still be a possibility na they would still be, I mean, hatiin nila yung vote nila as a family. Unless otherwise, kung si Bongbong would really drastically be unpopular among the electorate or among the citizen. And imagine all the while I really thought that GMA was really unpopular, but according to Lito, kalimutan ko yung apelyido ni Lito, yung parang yung political strategist din ng ni Digong before, actually said na mas unpopular si tawag na to si Bongbong more than GMA. Oo. Yung kay Diba? Banayo, yung Oo. sinabi ni Banayo, oo. So kasi I really thought that GMA is really unpopular among the citizen during the Pero midterm election survey, si GMA 30, si BBM 25. 25. So sobrang baba na talaga. And kay GMA raw, even though GMA has a very weak trust or approval, pero hindi kasi daw same yung trust at saka approval ni GMA. Maybe low yung isa pero taas yung isa. Unlike kay BBM, both are really lows. So ayun, feeling ko malapit na din to. Kasi nakakawawa ni si Tambas, trust na siya masyado. Hindi na siya rosy chick. Tingnan natin. Ayun. Yeah. I mean, for me, sana this election will prove the other camps na Dutertistas are really forced to reckon with. Oo. Ang sa akin sa totoo lang, ilang araw na lang naman na yung election eh. Ako ang appeal ko sa mga Duterte supporters. Tama na yung parang meron naman kayong +2 na option eh, 'di ba? Pero kumbaga if you're going to parang let's say ayaw niyo suportahan si Inday, sana wala na lang kayong mga comment na wala na lang kayong mga comment na no, I trust PRRD more than Inday, or ayoko kay Inday kasi nabudol yan, or yung parang ay naku si Inday magpapabudol naman dito, yung mga ganun. Sana wala nang ganun. Correct, diba? Kasi correct. It's really you're really hurting Inday eh. You're really hurting Inday. Kung kunwari, you cannot really find it in your heart na suportahan si Amy na sinuportahan ni Inday. 'Di ba? Parang hindi niyo siya masuportahan, hindi siya maano. Parang for PRRD's sake, eto na lang, for PRRD's sake, sana wag niyo na lang Wag niyo lang pagsalitaan ng hindi maganda yung tao, 'di ba? At saka yung mga choices niya, at saka yung mga diskarte niya, ganoon. Kasi by verbalizing yung sinasabi ninyo na by verbalizing yung parang ayaw na lang namin kay ayaw namin kay Inday kasi ilang beses nang nabubudol, ganyan. Parang you are actually making Inday look bad. Correct. And it's sana not going na to tayo help Inday in the long run. Ayun. Sana na tayo ate, consolidation na tayo. Wag na tayong Oo nga, consolidation na tayo dapat, ganoon. Wala nang discuss farther. Oo. Kung ayaw niyo ang diyan, kasi ang ginagawa nila, ina-attack nila ng bonggang-bongga si Amy. Ngayon, ang problem kasi pag ina-attack niyo rin ng bonggang-bongga si Amy, pag ina-attack niyo rin siya ng bonggang-bongga, it would also reflect on Inday. Correct. Ganon. It would also reflect on Inday. Like, ito si Amy, mambubudol, mga ganyan-ganyan. So, pinili ni Inday, mambubudol? At saka ate, for me Amy has done a lot compared to the others. Pero hindi na nga ako nagsasalita about it, 'di ba? Kung di ko bet si Amy, I have another choice. So nasan? Or kay Rubin kasi 'di ba? Ayun naman ang fino-float. So for me instead of me saying na ayoko na yung blah 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 blah. Wala kung ayaw nyo sa kay Camille or Camille at saka kay Amy, you have a different choice. 'Di ba? So ganun lang 'yun. Wag na nating dagdagan. Wag na tayong maging kakamping. Na hindi nila matanggap na bobo pala si Lenny kasi nag-endorse siya ng unqualified, 'di ba? Nag-endorse siya ng Pacquiao at saka Abalos. Kasi 'di ba sabi nila, hindi ko isasama sa option ko si Kerubin. Hindi ko siya isasama sa Hindi ko din isasama si Kerubin actually kasi yellow talaga 'yan siya para sa akin. Tsaka si Busita. Tapos, tawag dito parang, ako kasi ang personal take ko talaga dun sa Kerubin and Honasan, yan eh. Message yan eh, rather than an endorsement. Correct. Sa mga natin, Jennifer Sevilla.
Tsaka for me Oo. ate yun I would stick right now for Camille and Aimee at the moment. If there are some things that I would reassess, maybe I would consider Honasan but not Kerubin at all. Mm. Kerubin is really really yellow. Yellow talaga yan siya kahit even before. So Mm. so yun lang ang akin at saka yung sideway lang doon sa mga 'di ba? Every time na makipag-usap kayo sa mga kakamping, ipasagot niyo muna yung tanong kung matalino ba o bobo si Lenny kasi nag-endorse siya ng Manny Pacquiao. 'Di ba sabi nila? Parang away-away. Teka lang, wait lang, humingi lang. Ay, Diyos ko. Wala pa si Ate Joey. Habang wala si Miss Joey, chika-chika muna tayo. Correct. Ang Ikaw muna. tahimik. Taga-san ka po? Taga Davao po ako. Ay, taga Davao. Pero nakakamura-mura talaga si Joey Chua. Tama lang naman. Correct. Kasi hindi, ano yan siya, parang tawag na to yung recent na speech ni Inday sa isang sortie sa Manila. Napanood ko yun. Nagulat na talaga, ayun, yan yung Sara na na-miss namin eh. Correct. Pero isa lang masasabi ko, mas ano yan si Sara kaysa kay Digong. Mas sorry? Naputol ka din. Mas maldita. Sutil na daw siya, di ba? Hindi pagkasutil. Yan. Yes. Lenny endorse Pacquiao, puro lutang. Ayan, ang back ba na kung back? Ayan. So yun ate, I'm giving way na to the other guest. Thank you. Thank you.